Good morning everyone, good afternoon, good evening sa mga nanonood. Hello po, ako po si Ella. Yan, pinapasyal ko sila sa mall guys. Nag-Jollibee and naglaro. Dahil sumahod tayo sa Facebook and bumili sila ng materialis nga para dun sa ating ginapagawang bintana. Yung grills lang naman. May mga amo dito na may hilig sa mga bilugan. Di ba nga, pampaswerte nila yung mga prutas na mga bilog kapag mga New Year. So, sa mukha ng mga katulong nila, yun din, ina-apply din nila yun. So, tingnan yung mga mukha natin. Swerte daw yung mga ganyan pabilog. Binibilog mo lang yata yung mukha mo. Hindi naman pabilog sa kanya. Kung ikaw, pabilog ba yung mukha mo? Ito yung bilog. Ayan, bilog na bilog talaga. Sinabihan ng amo niya na swerte daw yung mga pabilog yung mukha dito sa kanila. Samahan niyo ako guys, mag-asikaso ng... Oh. Sorry. Okay. Nabunggo pa. Samahan niyo ako guys, mag-aasikaso tayo ng aking mga kailangan sa pagkukuha ng visa papuntang Japan. So, una ay ang ating picture. Kailangan natin yan. Ipapasa ito sa immigration or parang kuha na ng visa papunta ng Japan. So, dito siya. Ayan, bukas na. Kahapon kasi pumunta ako dito. Sarado pa to. Magkano kaya? Kasi doon sa tinanungan ko sa mall, $160. Eh, dito, tignan natin, $28 lang, oh. Tara, pasok tayo. Ayun, oh. We're done. Nakapag-picture na tayo and alam niyo kung magkano siya. $42 kapag makukuha mo today. Around 30 minutes, makukuha mo na siya. Pero kapag bukas, $37. So, pinili ko yung bukas. Kasi bukas ulit, maglalakad ulit ako ng maaga. Kukunin ko na lang dyan mamay. Bukas. Kaysa 42, diba? Ngayon, hindi ko siya makukuha kasi susunduin ko na yung alaga ko. Alangan namang palakarin ko yung alaga ko na ulan pati ngayon. So, ayun. Tapos, yung mga papel-papel na kailangan ding ipasa dun sa, ano bang tawag sa ganun, yung kuhanan embassy yata yun. Tapos, may mga papel na amo ko na yung nag-asikaso. So, ako yung picture lang at saka yung passport. Tapos, $400 yata yung bayad dun sa visa. Tapos, pero sila na bahala nun. Tapos, magpapa-schedule ka appointment, ganyan. Para sa ating mapunta ng Japan, Tokyo! Ganito kaya kalamig sa March sa Japan. Palagay nyo guys. Lakad-lakad muna tayo. Mga around 20 minutes na lakad to guys. Papunta ng school ng bata. Tara, sama kayo. Wah, maulan na malamig. Alam nyo kung ilan lang? 5 degrees Celsius lang ngayon guys. Sobrang malamig. So tara, takbo tayo at tapos na yung red. Dito ba? Tama ba? Tumawid ako. Mali yata. Tara, lakad muna tayo. Market day tayo guys. Dapat pag sinabing buhay ang bibilhin, buhay ang bilhin. Hindi patay ha, yung humihinga. Hirap pala kapag masyado kang approachable dito sa Hong Kong. Yung iba lang. Kasi naranasan ko noong nakaraan. Kwento ko lang sa inyo. Sobrang approachable ko. Kahit kanino sabi ko sa inyo, kaya nababaitan sila sa akin. Pero dun sa isa na na-approach natin, tapos tumabi dun sa upuan ko. Tapos yun, nakikipagkwentuhan siya. Ganito, may anak ka na ba? May asawa. Lalaki to guys ha. Sabi ko, syempre, sagot naman ako, oo, meron. 3 na anak ko, ganito. Ganyan, sabi, dami mo na palang anak, ganito. Tapos, biglang nung padulo na guys, sabi niya, punta ka sa bahay. Part-time daw. Ang iniisip ko kasi, kapag ganyang sinasabihan ka ng part-time, is maglilinis ka ng bahay, diba? Ganon. So, ayun. Sabi ko naman, no need. Sabi ko, no need, kasi alam kong bawal. Sabi ko, baka mamaya, may nagpapain lang sa akin. Para alam mo na, yung amo ko, baka sinusubukan ako or what. So, sabi ko, no need. Sabi ko, ganon. Tapos, tapos biglang, sabi naman niya, bibigyan kita ng pera. Sabi niya, pumunta ka sa bahay, maglilinis. Sabi niya, ganon. Sabi ko, no need. Talagang pinipilit niya. Tapos mamaya, hinawakan na yung hita ko. Diyos ko, natakot ako. Bigla ako lumipat ng upuan. Sabi niya, I can give you, ganito. Binigyan niya ako ng amount. Sabi niya, I can give you that. Sabi niya, you will be rich. Sabi niya, part-time. Sabi niya, kada day off pupunta ka sa bahay. Diyos ko! Akala siguro nila dun sa mga sa mga katulad natin. Alam nyo na, may mga gumagawa naman talaga kasi hindi naman natin masisisi. So ayun, akala nila lahat ng Pilipino dito, Pinay, ganon. So ayun, nakakainis. Dahil nga sobrang lamig, ganyan ang itsura natin.
Balot na balot. Tapos yung damit ko 4 ha. Tapos may ganito pa ako, nilalamig pa rin tayo. Sobrang lamig talaga. So ayun, nag-market ako ngayon. Naikwento ko lang sa inyo guys. Naiinis ako kasi may mga ganun talaga siguro mga Pilipino. Kaya ang akala ng iba dito is ganun na lahat. 'Di ba? Buti na lang talaga. Kung ako lang kailangan ko naman talaga ng pera. Pero hindi ako, ayoko nang hindi marangal manggagaling yung pera na ipapadala ko sa pamilya ko. Yun lang. So sana sa mga Pilipino na nandito, Pinay na mga nandito sa Hong Kong, wag naman sanang ganun. Kasi kaya madumi yung tingin nila sa atin eh. Kaya ang pangit ng tingin nila sa mga Pilipino kasi may mga gumagawa talaga ng ganun. Alam nyo yun. So ayun, bakit niya itatry na gawin sa akin yun kung hindi niya na nagawa sa iba na katulad dati ng mga Pilipino. Kasi ang unang tanong niya, Pilipino ka ba eh? Sabi niya, Pilipino ka ba? Ganyan. So ano, alam niya na may pamilya ako. Sinabi ko, kala ko naman friendly lang. Kasi nga approachable tayo, friendly tayo. So hindi naman natin alam na iba na pala yung ano niya. Iba na pala yung tukoy niya. Kaya sinasabi niya na mag part-time daw. Eh, ibang part-time pala yung sinasabi. 'Di ba? Ang hirap kapag ganyan na makikita mong mga kapwa mo Pinay dito na ganyan ang ginagawa. Kasi akala ng mga taga rito madumi na ang tingin sa atin kasi nga ganun. Siyempre, nagchichismisan din yung mga yan. Alam mo, yung mga Pilipino, ganito, ganyan. Ay. Ayun, lumipat ako ng upuan and thanks God, hindi ko na siya nakita ulit. So, ayun, ayusin natin. Huwag magpapadala sa kati-kati. Pigilan. I-reserve para doon sa mga asawa nyo. O kaya naman, i-reserve sa mga tamang tao, hindi kung kani-kanino para magkapera. Gusto nyo ba na ang ipapadala nyo sa mga pamilya nyo is galing doon sa hindi marangal na pinagkakitaan nyo? Ay, Diyos ko, meron din pala dito sa Hong Kong ng mga ganitong bagay. Nakakapanlumo ba? Ba't kaya ganun? Ano? Kauwi na ako and ito yung aming galulutuin na lunch. Cabbage yan guys. Hihiwain ko lang yan ng maliliit and then igigisa ko lang yan sa bawang at saka sa luya. Lahat pala dito guys ng ginigisa ko na mga gulay-gulay. Gusto nila nilalagyan din ng slice ng luya at saka bawang. Minsan may karne din. Pero pag walang karne, yun lang ang pampalasa or ang spices na nilalagay. And then, lalagyan ko lang yan ng asukal at saka ng asin minsan. Tapos, may oyster sauce din. Tapos, yung tubig. Gusto nila malambot na malambot yan. Hindi pwede yung sa atin, diba? Yung crunchy pa. Yung parang half cooked. Dito, gusto malambot na malambot. Kung may isang tao na nakakasira ng araw mo, iwasan mo na lang daw. Wag mo daw ipagpapalit yung peace of mind mo. Hayaan mo na lang siya para lagi kang happy and maging baby face. Chares. Eh, paano naman yung amo ko? Lagi kong kasama sa bahay. Hindi ko naman pwedeng iwasan yun. Gulo. Ito yung mga nakakasama namin araw-araw dito bilang isang domestic helper. Ayan sila. Sobrang dami, di ba? Iba-ibang bagay, iba-iba dapat din ang ginagamit. So, ayun, natuwa lang yung amo ko sa akin kasi 3 buwan na. Every 3 months namimili kasi sila ng mga ganito. Bakit ang dami pa niyan? Hindi mo ba yung ginagamit? Eh, nakikita naman nilang malinis. Yung dati kong worker, 1 buwan lang yan sa kanya, ubos na yan. Ayun, nadala ko dito sa Hong Kong yung pagiging matipid ko kung paano ko ginagamit. Lalo na yung panghugas. Sabi nila, ito 2 weeks lang daw to ubos na. Sa dati nilang helper, sa akin 1 buwan na to, ganyan pa rin. So, ang ginagawa ko kasi, naglalagay ako, mabula kasi siya guys, lalagay ako ng tubig sa isang bowl, tapos naglalagay din ako nito. Yun ang ginagamit kong pangsabon. Hindi ito directly sa po kasi mauubos agad. Natuwa sila kasi nakakatipid daw sila sa akin. Nakakatipid pala, pero pinaghati sa ticket papuntang Japan. Mang inasal version ng Hong Kong. Tara, puntahan natin dito yung sa Central Station, Exit B, keep right lang. At kung may Google naman, hanapin nyo na lang yung Sobremesa. Madali lang siya. 8 minutes na lakad lang ito, guys. Hanapin nyo yung Prosperous Building. Doon kayo tatawid sa crossing na yun. Tapos, pagkatawid nyo dyan, dediretsuhin nyo lang yung road na yun, paakyat doon sa taas. $45 nga pala ang isang order. May isang manok at saka isang rice na siya. Diretsuhin nyo lang tong taas hanggang makita nyo yung Lululemon. Tapos, aakyat na naman kayo dito. At habang nilalakad nyo to paakyat, maraming ang design pang Chinese New Year. Pwede na rin kayo mag-pictorial. Diretsuhin nyo lang tong isang haba na to hanggang makikita nyo yung 7-Eleven and then turn right. Tapos, lakaran nyo ulit yun ng dire-diretso. Hanapin nyo yung 7-Eleven. Doon kayo aakyat. Doon kayo tatawid sa pag nakita nyo na yung 7-Eleven dito sa may dulo nito. Mas madali kapag sa Google guys kasi may mga shortcut din na pwede nyo daanan. Ito na yung 7-Eleven. Tapos, paakyat dito guys sa taas. Makikita nyo na yan yung Sobremesa. Ang open niya pala ay 3 PM guys ha. Tapos, may palabok din sila palang pinapa-order dyan. Agahan nyo na lang kasi
Kasi marami din ang kumakain dito guys. Nakita nyo naman punong-puno yung kanilang restaurant. Meron din parang atsara na kasama yung inyong in-order namang inasal. Ayan, sobrang sarap. Kain guys! May mga amo dito sa Hong Kong na kapag sinabing 6:30 sila kakain ng gabi, dapat lahat ng pagkain na naluluto mo matatapos lahat ng 6:30. Halimbawa, nag-i-steam ka ng isda, nag-isa ka ng gulay, nagluto ka ng karne. Kasi ayaw nila na lumamig na yung pagkain ba kahit ba 5 minutes yan. Naku, mainit na yung mga ulo ng mga yan. Dapat magaling ka mag-timing kung anong oras dapat yan maluluto. Yung ini-steam mo, may mga timer naman sila dyan. Kailangan mong i-manage ng maayos yung oras mo para lahat is matapos ng ganong oras. Kakain sila, nandyan lahat nakahain.